Those are really the criminals of having a headache, especially drugs. My God, I hate drugs. And I had to kill people because I hate drugs. Yun, di ba guys? Yung mga ganyan mga statement ni PRRD, yan yung mga hinahanap ng taong bayan. Kasi nagkakaroon kami ng security, no? Feeling namin secure kami sa pamamahala ni Pangulong Duterte. Hindi katulad ngayon, oh my God guys, hindi mo na maiwanan yung bag mo sa mga food court kasi alam natin na naglilipanan na naman ang mga kriminal sa lipunan. Kaya hindi talaga natin may kaila na mahal ng taong bayan si PRRD dahil secure kami sa time niya. Secure ang mga taong bayan. Prangka siya magsalita eh. Pinaprangka-prangka niya yung mga masasamang elemento ng lipunan. Di ba? Actually, para sa akin, mas gustuhin ko yung ganon. No? Mas gusto ko yung prangka na salita, paprangkahin yung tao, kaysa naman ganitong state. Babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Kita nyo guys, paano ka re-respetuhin ng mga kriminal, mga drug lords, mga drug addict sa mga ganong klaseng statement ng Philippine National Police at saka ni BBM. Hindi sila respetuhin dahil binibigyan nila ng tinitolerate nila yung mga gumagawa ng crime at saka mga drug addicts, no? Sa mga ganong klaseng statement nila. Hindi kasi nila maramdaman guys yung feelings ng mga ordinaryong mamamayan na araw-araw sumasakay sa jeep, araw-araw naglalakad, araw-araw nagko-commute, di ba? Sila kasi may mga bodyguard, di ba? Nakasakay sa mga magagandang sasakyan. Kaya hindi nila ramdam yung kaba sa mga normal na taong bayan na baka hablutin ang kanilang mga bag, dudukutan, hihipuan, no? Yung mga addict kasi guys, pagka wala nang ma-sustain yan sa kanilang bisyo, mang-hold up yan. Diba? Mang-argabyado yan sa mga ordinaryong mamamayan. Sila kasi, yung pamilya nila, yung mga anak nila, secure. Kasi may mga bodyguard eh. Kaya nakapagsabi sila ng ganun. Diba? Kaya, hindi talaga natin maiwasan na mamahalin talaga si PRRD ng taong bayan kasi yung simpatiya ni PRRD nasa taong bayan eh. Now, when you say that Duterte, your blood-stained hands is everywhere, of course no. I do not execute people kneeling down with their hands tied at their back. If that is what you mean, or what was meant by some as extrajudicial killing, it's always a confrontation. Believe me, I will dwell on it if I lose the time, pasensya na. Because always, the government is at the receiving end also for those few men who are brave to do their work. Alam mo yung mga drug lords, addicts,
do not ever, maybe not all, but do not believe the uniform standard of the bleeding hearts that they were, the term is salvage, extrajudicially terminated. Of course not. It's always an armed confrontation. Kasi if you'd notice, and I'm sure you know an addict in this place, in this city, in this country, na lumalaban talaga because they are paranoid, hallucinated all the time, and they almost Kayong mga natutuwa ngayon na si PRRD is nandoon na sa ICC. Alam ko, nakinabang kayo. Aminin natin at hindi. Kayo, pamilya ninyo, nakinabang sa panahon na ginawa ni PRRD yung mga ganong patakaran sa bansa. Tuwang-tuwa nga kayo, di ba? Minis yung mga barangay ninyo, yung mga street ninyo, nawala yung mga standby, nawala yung mga drug addicts, di ba? Tuwang-tuwa kayo, di ba? Ina-appraise nyo si PRRD that time. Every time na magkaroon si PRRD ng speaking engagement, nag-aabang kayo, nanonood kayo sa TV, nanonood kayo sa YouTube, kasi tuwang-tuwa kayo na pinagmumura niya yung mga salot sa lipunan ng mga kriminal at mga corrupt government officials. Tuwang-tuwa kayo niyan sa mga ginagawa niya. Bakit niya ba ginagawa yun? Para sa sarili niya? Hindi. Para sa taong bayan. Diba? Para sa taong bayan. Siya na mismo nagsabi na ang simpatiya niya nandoon sa mamamayan, nandoon sa mga mahihirap na sambayanan. Wala sa mga businessman, sa mga oligarchs, sa mga politicians. Kasi alam niya na malaki ang responsibilidad niya sa taong bayan. Di ba? Kaya kayo mga pulis at mga sundalo, kung ano yung sinumpaan ninyo sa konstitusyon, panindigan ninyo. Di ba? Huwag nyong, hindi porket nanawagan kami mga sibilyan, nagsasabi kami na wala kayong utang na loob na sa kabila ng ginawa ni PRRD, tinaasan yung mga sweldo ninyo, hindi nyo man lang siya, wala man lang kayong loyalty sa kanya. Hindi yun. Hindi ganon. Ang punto namin is loyalty ninyo sa konstitusyon. Ganon yun. Normal na isang pangulo, tataasan yung sweldo nyo kasi yun yung ano niya, yun yung promise niya eh. Tinupad niya lang yung promise niya sa inyo na dagdagdagan niya yung sweldo ninyo. Pero hindi yun ang hulugan na magiging loyal kayo sa kanya. Ang gusto namin mangyari, loyal kayo sa konstitusyon. Na kahit na nakita niyong mali na ang pinapagawa sa inyo, sumusunod pa rin kayo. Nagkataon lang guys na si PRRD ang Pangulo. Pero tanggalin natin yung pangalan na Duterte. Diba? President Talpolano, ilagay natin guys. Wag nang Duterte, Talpolano na lang. Ganun pa rin. Kailangan nyo sumunod sa konstitusyon. Pag mali na ang inutos sa inyo, wag na kayong sumunod. Diba? Dapat, kung ayaw nyong, kung labag sa kalooban nyong sundin, ang pinapagawa sa inyong mali, mag-resign na kayo. So the mere fact na sinunod nyo yan, ibig sabihin, wala kayong utang na loob. Ganun lang yan. Diba? Guys, kaya I'm sure yung mga natutuwa dyan ngayon, yun yung mga NPA, no? Yung mga drug lords, no? Yung mga drug addicts, no? Sila yung mga natutuwa ngayon. Pero karamihan ng taong bayan, 90% ngayon, hindi natutuwa sa nangyayari sa ating mahal na Pangulong Duterte. Kaya guys, huwag tayong huminto. Poprotektahan natin si PRRD.
manawagan tayo ng manawagan sa taong bayan na sama-sama tayong manawagan sa gobyerno na ibalik ang ating mahal na Pangulo dito sa Pilipinas. Thank you so much guys for watching. Love and respect. Bye-bye.